Karong bulan sa Abril o Mayo, we have new series, no? Tema na ato ang i-focus entitled Better Together. Every member minister. Makaigsunan kani nga tema, it reminds us a very important na kamatuoran. Unsa man, na ang simbahan, it is not built by only one person. At the same time, dili lang pod kini masustain sa pipila lang nato na mga leaders. It is strengthened when every member is involved. Malig-on ang atong iglesia kung ang matag usa ka nato naga-participate nini. Mo ang atong desire for this whole month of April and May, that each one of us mawiden ang atong perspective, mabalaan nato kung unsay tawag sa Ginoo kanato. And starting next Sunday, I think ang worship department ang magasugod naay pagahimo, no? Every department naay mga table na iplastar dira sa gawas, murag booth na siya ipakita tanan ng mga ministry na kung asa atong tan-awon ug atong ampuan, no? At the same time tabangan kamo paunsa na kita mahimong involved ni ana na buluhaton. At the end of the day, ang ato yung desire ng matag-usa ka nato, mahimo na makahatag kahimayaan sa Dios, pinaagi sa pagiging involved sa lain-lain nato na buluhaton. And let me start no ang ato ang series sa ato ang tema karon na kabuntagon, Better Together, Called to Serve. Gitawag kita na mag-serve sa ato ang Ginoong Hesukristo. As a church, musultig yun ko na naa kitay klaro nga ministry framework. If you are new in this church, I'd like to present it again sa ato ang mga kaigsuunan na naadugay na diri sa church. Murag review na lang kanato kini. Kung atong tanawon, mao ni ang atong ginatawag na Tagsi Wider Ministry Framework in line sa ato ang framework sa ato ang denomination. Kita na ang tagsi, ang simbahan, ang tawag sa Ginoo kanato is to really glorify our living God. Mao ginang atong tinguha to worship Him, to give Him the glory and the honor. But at the same time, ang gusto pud sa Dios kanato na dili lamang kita muundang sa ingana na ang matag-usa members diri nga iglesia masangkap kita, ma-equip kita, ma-edify ang matag-usa kanato. That is why naa kitay mga small groups, naa kitay mga care groups, naa kitay Sunday school na ginahimo, nagatabang kanato for us to be equipped. Mabalaan nato kung unsa ang gusto sa Ginoo sa matag-usa kanato. Na kung kita nasangkap na equip na kita, then we will go beyond sa four corners sa atuang simbahan. We can do ministry outside the church. That is why naakitay outreach and missions department. Naga-church plant kita, nagahimo kita sa atuang DRMC feeding trucks distribution sa atuang rehab center na mga buluhaton ug pipila pa nato na mga buluhaton. That's part of winning and integrating. At the same time, we also look sa atuang community, na atuang community engagement. Diri ni sulod ang atuang social concerns department where ang atong legal team, atuang medical team, ang atuang ang HCDC diri nabilong, no? Na ang tinguha gyud nato na mahimo na ma-involve, ma-extend nato ang gugma ni Kristo sa mga tao na nakapalibot kanato. And each one of us na himong parte ni ini ngano man tungod sa pagpanalangin sa Ginoo kanato, gihimo taniya ng mga good stewards sa mga blessings sa Ginoo. Dira nato ang atong mga ginahatag sa buluhaton sa Dios, mao na ang atong ginagamit for the kingdom of God to be expanded. But again, let me tell you this, brothers and sisters in the Lord, though muingon yun na nindot na kaayo ang atong ministry framework. We worship God, we evangelize the lost, we disciple believers, we care for one another, we serve using our gifts. Yes, this is the church that God desires, but here's the reality. Mo kini ang kamatuoran. This kind of ministry will not happen if only one person is working. That's the reality. Kung usa lang ang mutrabaho niini,
It will not kanabitang mubu, mugrow, maayo if only few are serving. Igsoon, the church was never designed to depend on one or few people. It was designed for all. Para kanato kining tanan. That is why we need each other. Mao nang ato ang tema ni sangkap yan ang tanan, better together. Indeed, we are truly better together. Ganan ko sa gisulti ni John Stott. Ingon ni John Stott, the church is not a building or an institution, but a people on the move, all of whom have a ministry. Dili lang ta mo settle na ingaani ang atong sitwasyon, ingaani lang, diri lang kita taman, pero ang tinguha sa Dios kanato that we will do and participate in the ministry na gitawag sa Ginoo sa matag usa kanato. And that is exactly what Apostle Paul addresses sa iyahang letter sa church in Ephesus. Gibasa nato ganina in the book of Ephesians chapter 4 verses, specifically in verses 11 to 16. Kung atong tan-awon, gisulat kini ni Apostol Pablo para sa mga magtotoo sa Epeso. Specifically in chapter 4, na si Apostle Paul, naghisgot siya about unity, panaghiusa, and growth sa simbahan. Gi-explain niya na si Kristo, gihatagan og mga leaders ang simbahan, dili para himuon tanan na buluhaton, pero unsay tahas nato, to equip God's people. Sangkapon ang mga katawhan sa Dios. Why? So that the whole church will grow, be united, become spiritually mature. In other words, my dear brethren, the health of the church depends on the participation of every believer. Mabala nato ng usa ka simbahan healthy kini kung makita nato ang matag magtotoo ni Kristo na ay participation. And here's the main idea of our message for today, that every believer is called to serve because God has gifted us to build up the church so that we will grow into maturity in Christ. Gitawag kita na mag-serve sa Ginoo, kay nganuman, iyatang gihatagan o gasa para unsa malig-on ang iglesia o para magtubo kita, maging hamtong kita, mahimo kitang susama ni Kristo. But the question this morning is this: why is it important that every member becomes a minister? Ganong kinahanglan mang Diyo ang matag-usa maging part sa buluhaton sa Ginoo. Tulo lang kaimportante na kamatuuran ang atong makita diri sa passage. Una, we are called to serve because God has gifted us. Gihatagan kita gasa sa atuang Ginoo. In verse 11, unsay gisulti sa verse 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Kung atong tanawon mga kaigsunan, at first glance, unang tanaw nimo, it seems like nakinilang na mga leaders are the ones doing the ministry. No? Mura gyud ni sila ang mutrabaho, muhimo sa buluhaton sa Ginoo. Pero ayaw putla dira. Ayaw putla dira. Adto ta verse 12, unsay ingon sa verse 12, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Makita nato na nay changes, no? Na ay kabag-uhan kita na makit-an diri. Nganuman, ang role sa mga leaders sa simbahan is not to do all the ministry. Dili para ang kunon tanan sa ato ang mga pastors, mga leaders ang buluhaton sa simbahan. Pero unsay role sa ato ang mga leaders? To prepare, to train God's people to do the ministry. Mao na ang challenge kanamo.
Paunsa na kami makatabang kaninyo na masangkap kamo na maging part kita sa buluhaton. Dili lang may pwede mo ingon, mayo kag tingog, praise and worship na kadiretso. Dili, ingana. Nakita'y proseso na paghahimuon. Mao nang kinahanglan pud mig kaalam gikan sa Dios na mahimo na mo ang among trabaho to help each one of you. The word equip there carries the idea of preparation, preparing, or restoring, and making someone ready for use. Bugat na mga pulong, pag musulti kitag equip, sangkapon, the challenge there is to make someone ready sa buluhaton sa Ginoo. In other words, as leaders, we are like trainers, and we are not just performers. O kinsa maning mga ministers karon, unsay gisulti dira pagkahuman, to equip the saints. Buta sabot ka ng saints na word dira, that means every believer. Ikaw, ako, kitang tanan na nidawat kang Kristo. Isip nga yang Ginoo, personal nga manluluwas, kita ang gitawag dira. Not just pastors, not just leaders, not just the gifted few, but all of us, and that includes you. Friends, this tells us something very important. Dili lang di ay tatama na maging attendee diri sa simbahan. Dili lang di ay tama na mulingkod tadra og maminaw lang, na mahimo lamang kitang spectator. According sa pulong sa Ginoo, you are a minister. Gamiton kita sa Ginoo sa iyahang bulhaton. And here's the powerful truth. If you are truly saved, you are gifted. Again, kung ikaw naluwas na, naana ang gasa na gihatag sa Ginoo dira kanimo igsoon, the moment that you have received the Lord Jesus Christ, that ay ginatawag na indwelling of the Holy Spirit, apil na ni ana na gihatagan kita gahom, gihatagan kita gasa sa Dios na magamiton taniya sa iyahang buluhaton. God never calls someone without also giving them what they need to serve. Gihatag na sa Ginoo kanato, gihatagan taniya o gasa, but sometimes nahimo lang nawa ta kabalo and masabta nato na. And that is why we are here to help you. We are here to assist you. Siguro ang uban kaniyo nalibog pa unsa man gift nako pastor. Paunsa man gyud ko gamiton sa Ginoo, murang naami willing na mutabang dira kaninyo mga kaigsuunan. Ingon pa ni Rick Warren, God has shaped you for service, and when you don't serve, you're missing the purpose of your design. Gi-shape ta sa Ginoo para magpaggamit sa iyahang buluhaton. O kung dili kita mohimo sa pagpagamit sa atuang buhi nga Dios, na-miss nato ang katuyuan sa Ginoo sa matag usa kanato mga kaigsuunan. Yes, daghan gyapon kanato naga-hesitate. Ug masabta namo kana. Dili man buot pasabot na paghuman ako gwali diri karon muduol na mong tanan, asa man minimo pwede gamiton pastor, asa man mi pwede na ministry, dili man ing ana kadali. O nang ato ning ginahinay-hinay, ginaproseso nato. Sometimes madunggan nato na mga reasons, wala man ko'y ma-offer. Dili man ko pareho niya, mahadlok man ko mo serve. Ura nag-usa kayang people na first time niya ni lead. Pag human niya lead, giduol siya sa mga membro, ingon ang mga membro, nindot, salamat sa imong kinabuhi, pero pagtalikod sa iyang people, gilibak, yabag man to iyang ano eh. Dili ingana. But let's be honest, mga igsoon. I believe the issue is usually not the ability.
but it is availability. Kaya matun-an man nato na, murag katong giingon ni Pastor Turanio sa mga tong regional forum, na kana pag ipasulod ninyo sa Bible school ang inyong mga young people, pagsugod ana, mga yabag-yabag pag na sila mo kanta. Pero pag graduate nila, at least medyo yabag na lang. At least na improvement. No, medyo yabag na lang, no? Mura ka mo pong classmate ni Pastor Sedi, di ko siya kabalo mo gitara. Ay, pero nakatuon siya, kaya kinahanglan magyug ka mo tuon sa Bible school. Pag abot niya sa field, duwa lang ka chords, human ang kanta. Basta ang iya lang giingon sa iyang song leader, ayaw lang yung kawala. Bahalag ako'y mawala. Duwa ka chords, human ang kanta. So, the issue is not ability. The issue here is about availability. Sometimes nagahulat pamanggod ta na kanus ata atong feeling na maging ready na taba. Pero kung atong tan-awon, ang ginapangita sa Ginoo, ang ginahulat sa Ginoo, kana bitong willing na ta, kanang available na ta, kanang mo yung tag, Lord, gamita ko. Friends, when only few people serve in the church, ministry becomes limited. When only few people serve in the church, people become overworked. Mo na ang uban kapuyon, ma-burn out na, ako lamang gihapon ni ini. And when only few people serve in the church, ang atong pagtubo, medyo hinay yun. Dili yun nga na kapaspas. Pero igsoon, when everyone participates, the whole body becomes strong. Maligoon yun kita mga kaigsuunan. So what does this mean for all of us? First, stop disqualifying yourself. Stop disqualifying yourself. Ayaw dahil sigig self-pity, dira, self-pity. Di man ko ana, oy, di man ko nga, ayaw. God already qualified you when He saved you. The moment na giluwas ka sa Ginoo na ay gasa, nagihatag ang Dios kanimo. Mao na ang atong encouragement, let us discover it together. Na dili ta ma-misfit pag abot sa panahon na gusto na ta mo serve sa Ginoo, dili kita mabutang sa dili nato hiyang, kundili kung asa kita mulambo, asa kita makahatag kalipay sa Dios. Secondly, discover what God has given you. Manang gisulti ganina. Within this ato ang mga series, we will again give maybe some of you nahimo na kini kaning ato ang spiritual gifts inventory. Pag himo nato nagbalik, no? Sabay ta namuhimo ni ana ang atong mga skills, ang atong mga experiences. Let us discover kung unsay gihatag sa Ginoo kanato. Third, start serving where you are. Buta sabot, even in small ways. Even if you feel kana bitawng unprepared or gikulbaan pa kag pag-ayo, hinay-hinayon na to. Tabangan nato kiniigso. Ayaw lang siglantaw na kanilang mga tao na naa sa atubangan, maura ni sila ang grabe nagigamit sa buluhaton sa Ginoo. No. Imagine walay mo smile sa inyo dira sa portahan. Okay ra gyapon Pastor Anili man pod, no? Naay mo assist kanato dira, naatay mga tao behind the scene nagalimpyo sa atuwa ang palibot. Each one of us can start even in small ways. Start serving where you are. Kay ngano man, growth happens while serving, not before. Maka-learn kita while we are serving, dili nang before pa kita mo serve. Dira magsugod ang atong pagtubo. My dear Tagsi family, wala man nangita ang Ginoo og perfect na mga tao. Tanawa dayon yung katapad bi kung perpekto ba na. Murag lisod gyud no. Akong gisulti pa ganina sa first service, wa gyud na perfect. Kay ang kilay wa na mao kay ni brown out kalit. Wala gyud perpekto na mga tao. Pero unsay gipangita sa Ginoo, available people. Ang akong pangutana, available ba ka sa buluhaton sa Ginoo? Again,
God did not save you and me just to receive. He saved you to serve. Kung gitawag ka sa Ginoo, gihatagan na pod ka gasa sa Dios. Again, ayaw limitahi ang gahom sa Ginoo. Kaya ka gamiton sa ato ang buhi nga Dios. And here's the next question, mga igsuon. Nganong nagamatter man gyud ang atong pag-serve sa Ginoo? Unsa may difference ang mahimo niini? And it will lead me to my second point, that we are called to serve so the church will grow. Tawag kita para unsa? Ang atong iglesia, ang simbahan magtubo kini. In verses 12 to 13, balikan nato. In verse 12, unsay gisulti, balikan ako ang verse 12. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. By the way, I'm using the English Standard Version. No? Kung atong tanawon dira mga igsuon, ang atong pagserbisyo sa Dios naay purpose kini, naay katuyuan kini. Dili lamang kini activity, dili lamang kini being busy sa buluhaton. It is building the church. Kung imong tanawon no kanang phrase building up the body of Christ, it means to strengthen, it means to develop, it means to help something grow into maturity. Ang ginasulti ni Apostol Pablo diri mga kaigsuunan, that when every believer, kung ang matag magtotoo ni Kristo mo serbisyo, mo serve, the church is what? Edified. Pag musulti kita, edified, it becomes stronger, it becomes healthier, it becomes more mature. Moday na'y katuyuan sa tuwang pagserbisyo. Natabangan nato ang iglesia, mga tao na nasa tong palibot, maliguon sa pagtuo, makapadayon sa pag-alagad. And in verse 13, si Apostol Pablo, naghatag siya og goal. Unsa may goal nato sa ato ang pag-serve? To impress people? No. To be recognized? No. Unsay goal nato? Verse 13, tanaw nato. Until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kung imong makitaan dira mga igsoon, the goal of our service is not just to fill roles. But pasabot diri ka kay kulang mi. No? Unsay bation nimo kung kanang player ka, no, mayon ka na. Kulang gyud mi, wa mi choice. Ikaw na lang para makumpleto mi 15 ka buok. No? Salimpusa ra man dayto. Dili nga na. No? Ang goal nato sa pag-serve dili lang para ma-fill in ang atong mga roles na mga kulang. Kung imong basahon ang bersikulo 1, unity of the faith. Panagiusa sa atong pagtuo, growing together sa atuang pagtuo. Ikadua, knowledge of the Son of God. But pasabot, mailhan panatog magaayo si Kristo. Madipen pa ang atong relationship dira kaniya. Unsa pa? Mature manhood. But pasabot, maturity. Deepening ang ato agyod na spiritual na kinabuhi mahimong strong and stable. So that's our goal as we serve. Ang atong pagtuo mahimo pa na maliguon kini pinaagis to makaigsuunan, maging mature kita, maliguon ang atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, mas mailhan pag nato siya. This means something important to us, brothers and sisters in the Lord. That spiritual growth is not just individual, it's communal. It is communal. We don't grow alone, we grow together. We grow together. Nganong nagamatter man ang atong pagserbisyo, kay tungod igsuon sultihan ti ka. Every time you serve, wala lang kakabalo, pero imo na day ginaliguon ang pagtuo sa ubang tao. You strengthen someone's faith. Every time you serve, you encourage someone who is struggling.
Karang imong simple lang na pagpangumusta, wala ka kabalo na nag-struggle day na, pero nangutana, kumusta man ka? Ang imong pag-tap sa shoulder, dako na kayo ng tabang. Every time you serve, you help someone take one step closer to Christ. Sometimes you don't even see it. Abi lang nato, wala lamang ka na. Pero ang atong simple act sa pag-welcome sa atong mga kaigsuunan, ang atong pag-aampo, ang atong word of encouragement, bisag pangutanan ka, kumusta ka, mutubagrag, maurag hapon, okay ra. No? Pwede ka na gamiton sa Ginoo to change someone's life. Manang dako kayong parte ang matag-usa ka nato. Kanang imong nindot na pahiyom, no? Kanang makasmile ra ka sa imuhang tapad, kumusta, Brad, sis? Kami na kayo ang paminaw ni Ana sa uban. Sige daw, hatagi daw ninyong matamis na pahiyom, inyong makatapad. Nganong nagmugot man ang uban? No? Igsoon. Maybe, di lang gid nato makitaan o di nato ma-appreciate ka na. Pero dako kayo na ug matabang. Ingon ni Francis Chan, we are not meant to be consumers in the church. We are called to be contributors. Unsa may ma-offer nato sa Ginoo? Unsay kanta ni Don Moen, I have two hands, the left and dili na mo. Di na the left and right, pambata na. Unsay ang gisulti ni Don Moen? I have two hands and one heart to offer you, O God. Soon, unsa may ma-offer nimo sa Ginoo? I pray that each one of us mahimo gyud na makahatag kahimayaan sa buhi na Dios pinaagi sa ato ang pag-serve dira kaniya. Hinumduman nato, we are connected. Ayaw gyud sulti na dili ka importante, ako ray importante niini. I came to a church na nagsulti, na dunggan gyud nako, na nisulti ang usa ka leader, di gyud mo magdugay dira kay muhawa na ko ni anang simbahan. I pray na dili ing ana. No role is insignificant. Tanan na atong ginahimo significant atubangan sa Ginoo. No part is unnecessary. We are all important in building up the kingdom of God. So what does this mean for each one of us? First, hinumdumi, your involvement matters. Ayaw na na extra lang ka. You are essential. Ha? Di lang ka extra, no? Kung kanang sa salida pa, no? Kanang mga extra lang, lakaw-lakaw lang dira sa likod, okay na, dili. Diri sa buluhaton sa Ginoo, matag-usa ka nato importante, essential ang matag-usa. Second, remember this, your absence affects others. Unsa may buot pasabot nako niini, when you don't serve, something is missing. Huh? Makaapekto kini kay ngano man di na nato totally mahimo ang ato ang full potential as a church. Thirdly, your service contributes sa paglambo o pagtubo sa uban natong mga kaigsuunan. Whether you realize it or not, naay mga tao na nalig-on tungod sa imuhang kinabuhi. Daghan ang mga tao na encourage every time na ikaw mo serve sa ato ang Ginoo. Daghan ang mga tao nagatubo tungod nakit-an nila ang imong pagkamatinumanon, pagkamatinud-anon dira sa ato ang buhi nga Dios. I always say this, true ministry is not about position. It's not about title. It's not also about recognition. It's about building people. Again, when every believer serves, the whole church grows. And when we neglect our part, the whole body is affected.
Kung neglect na to, ang atong parte, maapektuhan po kini mga igsuon. And here's something even more personal. Inumduman na to, mga kaigsuunan, serving does not only help the church grow, it also changes you. Ang pag-serve na to, dili lang nato matabangan na mag-grow ang ginharian sa Ginoo, pero ginabago po day kita niini. That will lead me in my last point. We are called to serve so we will mature. That's our goal, maturity. In verses 14 to 16. Unsay gisulti? In verse 14, ang unang parte niini, sa verse 14, so that we may no longer be children. Nagpakita lamang kini igsuon that God's goal for every believer is maturity. Maging hamtong kita, dili gusto sa Dios na magpabilin kita na spiritually mature. Dali lang matayog, dali lang maimpluwensyahan sa atuang palibot sa kalibutan. Si Apostol Pablo ang next na mga pulong niini iyang gi-describe ang immaturity unsa daw kato. Tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Buot pasabot, kung naay mga pagsulay na moabot, naay mga unfavorable circumstances, dili na ta mo padayon. Musulti dayon ta, abi ba na kung naa na sa Ginoo, maayo akong kahimtang, nganong nahaaman dayo yung problema. Pero unsa ang giingon ni Apostol Pablo, kung kita mo grow, mag-mature kita, unsa may ilabay sa kalibutan kanato, unsa may mga problema mo abot kanato, magpabilin kita nga liguon kay naang Ginoo na mugiya mo tabang kanato. Ang usa ka magtotoo, dili kini magatubo kung dili kita padayon na mo angkla sa ato ang relasyon dira sa ato ang buhi nga Dios. A believer who is not growing will easily doubt. Dali lang magduwa-duwa, dali lang ma-discourage, dali lang ma-misled. Mao nang atong pangutana, how does maturity happen? Paunsa man mahitabo na maging hamtong kita, igsuon dili ling nitaman sa atong pagpaminaw. Dili lang pod mo end sa ato ang pag-attend diri sa ato ang panimbahon. Pero unsa, based sa ato ang mga verses na gibasa, by actively participating in the life of the body. If we continue to participate, makita nato o ginamold kita ni ana sa Ginoo. I was 21 when I started the ministry. 21 years old. Nung nagsugod ko sa akong first ministry, pastoral ministry. Ang among mga members, naana sa ilang 50s, 60s. Gimiting ko lang, mura ko batang anura dito, naminaw sa ilaha. Pastoron siya may masulti ni mo, samtang naminaw ko sa ilaha. Kabalo mo out sa akong hunaonan, isulti ko, tabangi ko ninyo. O inay nigawas sa akong mga pulo, tabangi ko ninyo. Bago kong graduate sa Bible School, daghan kong natunaan, puro theory lang. Pero wala pa'y application. Tabangi ko ninyo. Igsuon, yes, daghan natag na balaan. Pero paunsa nato kana karon ma-apply. Mahimo nato kana if we get involved sa buluhaton sa Ginoo. Na makasulti tayong ani manggito, o dili man daing anak kasayon, pero salamat kay naang Ginoo mutabang kanako, makapadayon ragihapon ko. That is why Apostle Paul continues in verse 16b, unsang giingon, when each part is working properly, makes the body grow, that it builds itself up in love. Notice the phrase, each part. Each part, matag parte, not some, no? Wala siya nagsulti, drag, pipila lang, not a few. Pero yung gingon, every part that includes you and me.
But the sad fact, mga kaigsuunan, many believers remain spiritually immature. Dili tungod kay lack ang ilang knowledge, dili. But because they lack participation. Maayo man ta sa Biblia, internet karon with the help of AI, gamay lang nimong pangutana dira, makaingon kag mas bright pa man ako ni. No? Wala tay problema sa knowledge. Knowledge lang daghan tani ana. Pero nganong kadaghanan sa mga magtotoo remain spiritually immature because we lack participation. That is why it is our prayer na kita tanan magtinabangay ta. Again, dili man dayon ni overnight lang na mahitabo. Maybe it will take months, years, but I pray na kanang atong availability na mayon tag Lord, willing ko na magpagamit, i-process ra gyud nato na pinaagi sa tabang sa Ginoo. Daghan ng mga tao makadungog sa pulong sa Dios pero wala man kini ginakinabuhi. They attend but don't engage. They receive but don't give. And because of that, growth becomes stagnant. That's why A.W. Tozer, nagsulti siya, it is not what a man believes that determines his growth, but what he does with what he believes. Kinahanglan himuon nato kung unsa ang gusto sa Dios kanato mga kaigsuunan. Kay kung ang usa ka magtotoo ni Kristo mo refuse sa pag-alaga dira kaniya, the church loses something. Ngano man, because you and me carry something unique than others. Pwede na ako strength nako ni pero wala kani ana. Pwede mauni ang imong strength pero dili kaayo ko maayo ni ana igsuon. Mabito na sa community nila na opposite gyud. No, kung hilumon ang bana gyud ang hilumon. Kung hilumon ang bana, dagag hibalan ang asawa. Opposite. No, mo lang ilang opposite attracts. Kay kung sa science pa kung puro positive unsa man, di na mo dikit, no? Same with us, your role in this church is not replaceable. Lahi kita unique ang matag-usa kanato. Mo nang kinahanglan gyud nato ang matag-usa sa buluhaton sa Ginoo. We need each other because you carry something unique that others need. What does this mean for each one of us? If some of us are spiritually stuck because we attend pero wala kita nag-engage, naminaw kita pero wala kita application, nagadawat kita pero wala po kita mahatag sa Ginoo. Pero igsuon hinumdumi balik kini, growth happens when you participate. Spiritual maturity, dili lamang kini ma-develop in isolation. It is developed through involvement. When you serve, nganuman musulti ko ni ana, kay kung mo-serve kita, ang atong faith ma-stretch gyud ug maayo. Ang atong character mahulma gyud kini, no? Ang atong dependence sa Ginoo mas the more pagyud na muduol kita sa atuang buhi nga Ginoo. Kung sa una magdula kag basketball puno kag pamalikas, karon pugong-pugong, praise the Lord. Oh. We have been shaped by our living God. So on, if you want to grow, serve. If you want to mature, engage. Don't wait until you feel ready. Don't wait until you feel na confident nako. Start now. Start small. Start where you are. Because faith, ang atong pagtuo,
it is not just learned, it is lived out. Ginakinabuhi nato kini igsuon. Maturity is not achieved by sitting alone. It is developed by serving. When you engage in ministry, you grow into who God wants you to be. I pray that each one of us, by the grace and help of our living God, mahimo gyud na maingansa kita. Di lang tayo magpabili na neutral sa buluhaton, pero makaprimera tahanton, maabot kita kinta or kung naapay, sixta para sa kaymayaan sa tuang buhi nga Ginoo. Again, every believer, gitawag kita na mag-serve sa Dios. Wala exempted nato kita na mga magtuto kay nganuman na ay gasa nagihatag ang Dios kanato. Kanang gasa nagihatag sa Dios, gamito nato kana para malig-on ang ginharian sa Ginoo o para magtubo kita, maging hamtong kita, maging mature kita susama ni Hesukristo. Let me end up with this story. Na usa ka tawo na nagbisita sa construction site. Ug iyang nakita ang tulo ka mga trabahante, no? Same ra ilang trabaho, simple lang ilang trabaho, pare-pareho lang. Ang trabaho nilang tulo, mag-file lang og hollow blocks. Mao ilang ginahimo. So pag-adto dito sa lalaki sa una na trabahante, ningon siya, "Brad, unsa may ginahimo nimo?" Niingon ang katong unang trabahante, "Naga-file og hollow blocks, no? Tapos kana bitang pinulosopo dahil nato natubag, unsay mga pilosopo nato natubag, unsa ning mata, plastic, no? Kay di lay kabalo mao na ginahimo, no? Naga-file og hollow blocks. Okay, adto siya sa ikaduha niyang higala. Ano siya, "Brad, unsay ginahimo nimo?" Ingon siya, "Nagahimo kog pader. I'm building a wall." No? Pero pareho lang gyapon naga-file og hollow block. Adto siya dito sa third worker. Ano siya, "Brad, unsay ginahimo nimo?" Ni smile katong third na trabahante og niingon siya, "Nagahimo ko og building." Nagahimo ko og building. Kung atong tanawon, ang silang tulo, pareho ang ilang ginatrabaho. Pero lahi-lahi ang ilahang perspective. Igsuon, some people just see the task. Muna ang trabaho. Ang uban, makitaan ang responsibility. Others see responsibility, but only few see the purpose. In the same way, when it comes sa tuang iglesia, some people, they settle just to attend our service. Napoy uban, to observe, okay na. But others understand, saying, I am part of what God is building. My dear Tagsi family, wala lang nimo ginapuno ang bangko kung asa ka nagalingkod karon. Parte ka sa misyon sa Ginoo. Part ka sa buluhaton sa Dios. Part ka sa iyang mga plano. So let me challenge you today. Don't just come to church. Be the church. Don't just receive, contribute. So may ma-offer nato dira sa Ginoo. Don't just watch others serve. Step in and serve. Because the truth is, the church will not grow without you. Dili magtubo ang simbahan kung wala ka igsoon. Someone will miss out kung dili ka mo serbisyo. Dili po ka magtubo if you stay on the sidelines. Igsoon, this is not just about ministry. It is about our obedience. It is about our calling. This is about your role in the body of Christ. So today, let us make a decision. No more excuses. No more hesitation. Karabitang available na musulti ta, Lord, here I am. Use me. I will serve. Use me.
I will serve. Because at the end of the day, my dear Tagsi family, at the end of the day, we are better together. We are better together. Lord, salamat sa imong mga pulong. Silyuhi kini sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen and amen. God bless each one of us.